I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello words and hello Philippines, it's me again guys. Let's talk vlog. Shout out sa lahat ng mga Marcos loyalists and supporters. And of course sa mga followers ni BP Sara. But anyway guys, mayroon tayong very important upload videos. Para nang sa garon guys, malaman po ng lahat tungkol po dito sa nagbabiral hanggang ngayon. Di pa matapos-tapos sa kagagawa nitong mga makakaliwang grupo. Hindi pa sila guys makamove on dito sa confidential fund. No? Ang confidential fund kasi mga kababayan, yan po ay contingent fund na galing sa Pangulo. No? So may basbas naman po yan. So I don't think na illegal yan. No, dahil sinabi mismo ng presidente ng liberal na si H.L. Lagman guys, nakita niya yung pinaka-source na talagang confidential fund ay ginamit sa magandang proyekto. No? Ganun pa man mga kababayan, dito ay masusupalpal talaga si Castro, no? Dahil pinagpipilit niya talaga, no? Gusto niya talaga ipa-impeach si BP Sara. Ganun pa man na, ay nako, hindi nyo kaya ito guys. Ay alam niya, inaalagaan niya yung kanyang dignidad bilang Vice Presidente. So para malaman nyo ang buong katotohanan, panoorin nyo po ang deliberation ni, deliberation ba yan? Panoorin nyo po guys ang salpukan ni Congressman Quiambo at si Franz Castro. Ito talaga si Franz Castro. Oo. Nagmumukhang confidential fund ito mga kababayan. But before that, panoorin nyo. Don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update guys. Bye, baboos! Kapan ni Vice Presidente Sara Duterte na present kanina dito sa Batasan Complex para idepensa ang proposed budget ng OVP at ng DepEd sa 2024. Based on what we have learned so far in all the hearings, nothing concrete has yet been presented that will lead us to believe that any funds were mishandled or misappropriated. Yan ang resulta ng plenary deliberation sa Kamara para sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President. Present sa plenaryo si Vice President Sara Duterte. Ini-issue ang OVP sa 125 billion pesos sa confidential funds dito noong 2022. Sabi ng mga minorya sa Kamara, iligal ang pondo dahil zero ang confidential funds ng OVP sa nakaraang taon. Pero nanindigan ng Budget Department na legal ang fund transfer dahil hinugot ito mula sa contingent funds ng Pangulo. Kaya pati ang independent minority na si Albay Representative Ed Salagman wala nang naging tanong sa plenaryo matapos makakuha ng kopya ng Special Allotment Release Order o SARO ng confidential funds. So two things. The source was the contingent fund of the president, and second, the purpose is for utilization in the nature of confidential funds. Nilinaw rin ng OVP ang issue na halos 2 linggo lamang ang tinagal ng kanilang 2022 confidential funds. Sa report kasi ng Commission on Audit o COA, 11 araw lamang mula sa naunang report na 19 na araw na gamit ang nasabing pondo. With the basis of the report of COA for the utilization of the fund starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already The implementation has already started, but the actual payment as based on the COA report and findings only started in December 20 up to December 31, which means the actual implementation is not 11 days, but it is 19 days. Samantala, nagkaisa naman ang political party leader sa Kamara na mailipat ang kontrobersyal na confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno na nagdidepensa sa West Philippine Sea. Pirmado ito ng mga lider ng Nationalist People's Coalition, Lakas CMD, Nationalista Party, PDP Laban, National Unity Party at ng Partless Coalition. Wala naman daw problema sa OVP kung gano'n na magiging pasya ng Kamara bilang hawak nila ang power of the purse o ang pagpapasya kung ano mga programa ng gobyerno ang popondohan. Para naman kay dating National Security Advisor Hermo Henes Esperon Jr. may tumbok na paliwanag kung bakit ayaw ng mga makakaliwa ng confidential funds. They are against the anti-terrorism law. They are against NPF-ERCA.
They are against personal security. They are against document security. They are against intelligence. They are not representatives of the people, but they are representatives of the combined CPP, NPA, NDF. Nandiyan sila. So bawat galaw o effort na makakapuksa sa kanila ay lalabanan nila.